Madali lang ba maging call center agent? Well, yun yung mga sabi-sabi, di ba? Kasi yung impression natin sa call center agent or yung tingin natin is nakaupo lang sila sa screen. Wala lang, or rather nakaupo lang sila sa tapat ng computer. Wala lang, magta-type-type lang sila na parang wala. Doon ka nagkakamali. Napakahirap maging call center agent. And hindi pa natin kukunin yung trabaho. Hindi pa natin i-account yung trabaho. Ang iisipin lang muna natin is yung night shift. Una sa lahat, kahit saang articles mo i-search, kahit saan, ang night shift is hindi natural para sa tao. Bakit? Tayo, ang body natin or katawan natin is designed para magtrabaho tayo or gumana tayo within the day. If pinipilit natin na magtrabaho tayo ng gabi or sabihin na natin gising tayo ng gabi, gising tayo sa umaga, nagkakaroon ng disruptions yung circadian rhythm natin. Ano nga ba yung circadian rhythm? Yung circadian rhythm is yun yung natural body clock natin. Kumbaga, napapansin nyo, di ba? Yun yung for example, nagpuyat ka, di ba? Napansin mo, pag umaraw na, gising ka pa din, di ba? And then nahihirapan ka matulog. Why? Yun yung natural body clock mo. Kasi sinasabi ng katawan mo, wait, araw ngayon, dapat gising ako ngayon. So ipipilit ng katawan na magising ka kasi para pag gabi uli, come night, matutulog ka na. So back to normal uli. Pag ipinipilit natin na maging against tayo dito sa body clock natin, nagkakaroon tayo ng health problems. Eh, hindi ko na masyadong i-explain, pero ang bottom line is magkakaroon ka ng possible na sakit sa puso, sa baga, lahat-lahat na. So, everything is negative about night shift kahit i-check nyo yan kahit saan. Now, since na-cover na natin yung health problems, let's go na dun sa mismong trabaho. So, paano ba yung trabaho? Oh boy. So, when it comes sa trabaho, yes, computer work lang siya. However, kada call centers or BPO company, meron niyang account. Okay? So, sabihin na lang natin, ipagpalagay natin, example sa local, Smart. Okay? Smart, Globe, etc. So, for this example, take natin yung Smart. Ngayon, ang Smart, ang product nila is yung mga load nila. Right? Yung mga promos nila, internet packages, and whatnot, di ba? Yung mga bonus plans nila na pag mag-avail ka nito, meron kang cellphone and whatnot. In short, maraming terms and conditions. Ngayon, sabihin na lang natin, ipagpalagay natin, agent ka ng Smart. So, since yun yung trabaho mo, kailangan mong i-memorize yung santamakmak na terms and conditions sa lahat ng produkto ng Smart. Okay? Kasi pag may tumawag na customer, ikaw ang mag-a-assist sa kanila. And hindi lang yun, hindi pa yun yung problema. Most of the times, sabihin natin, syempre Smart, ilan ba yung population ng Pilipinas? Sa pagkaalam ko, last I checked, 100 million eh. So sabihin na lang natin for the sake of discussion, 30 million yan gumagamit ng Smart. So sabihin na natin sa 30 million na yan, may 1 million na nagkakaroon ng problema. Tatawag sila sa'yo ngayon. So imaginein mo na kailangan mo mag-assist ng ganong karaming customer. Sabihin natin yung call center dito sa Pilipinas ng Smart, for example, 3 lang. So mag-a-assist sila ng over 1 million customers within a day. So, paano yun? So, nangyayari nun, habang nagtatrabaho ka, ay habang nagkakaroon ka ng call, hello, thank you for calling, whatnot, pagkatapos mo siyang ma-assist, kakababa pa lang ng customer, may tatawag na agad at kailangan mong sagutin uli and you're gonna do the same thing that you did last time over again. And what's worse is, possible, iba din yung problema nila. So, ngayon, isipin mo, kailangan mong gawin yan the whole day, like buong araw, sunod na tawag. Kung isang araw lang, perhaps okay, nakaka-drain goods. Eh, hindi. You have to do it 5 times a week. Now, tanggalin na natin yung local example. Balik na natin sa international. Isipin mo, night shift ka and ganun yung gagawin mo. And every time na aalis ka ng company, syempre, ibang account na yan. So, sabihin na lang natin, product dito is yung Smart. Eh, paano pag yung iba naman, home credit naman? So, kailangan mo naman aralin yung product ng home credit, yung mga terms and conditions nila. Eh, alam naman natin, when it comes to businesses, napakadami nilang terms and conditions. So, naisip mo, ang dami mo kailangan i-memorize kasi, at the same time, hindi ko pa pala nadadagdag. Pag pangit yung performance mo, kasi by the way, parang eskwelahan ng call center, may mga metrics yan, may grade ka na dapat na maabot. Pag hindi mo maabot yan,
kawawa ka. Matatanggal ka. So in short, hindi ka secure sa trabaho mo. Unlike sasabihin na lang natin sa iba, dire-diretso lang yung trabaho mo, tuloy-tuloy, bibigay, pagkatapos ng kinsenas, bigay yung batching ka, hindi, iba ang call center. Always dapat on edge ka. Kasi, parang in danger ka lagi na possible na matanggal ka. And with that being said, idagdag mo na yung health risks, yung instability ng career ng pagiging call center agent or BPO employee, is doon natin masasabi na BPO or call center career is not easy and napakahirap. For example, ako welder ako, nagwe-welding ako sa isang kumpanya. Pwede ako maging welder sa isang kumpanya, parehas lang, di ba? Pero sa call center, it's not the same. Kasi paiba yung produkto. And kung gagawin natin yung construction analogy, parang dito welder ka, ang forte mo welding. Nung lumipat ka, hindi. Gusto namin na maging karpentero ka. Wala kang alam sa pagiging sa carpentry. So, kailangan mo matuto ng carpentry within 2 weeks. And parang ganun yung takbo sa BPO. And sa totoo lang, ako kasi naging BPO agent na ako 3 times actually. And sa totoo lang mas pipiliin ko na mag-welding ako kasi by the way, nagwelding na rin ako. Mas pipiliin ko mag-welding ako maski mapunta ako sa call center. Kasi sa call center talaga, aside sa napaka-draining ng trabaho, napaka-todo-todo ng mga metrics na kailangan mo tingnan, napaka-boring din niya kasi. Pero hindi madedenay, malaki yung bayad. Pero sa laki ng bayad na binibigay sa iyo, ang kapalit naman is yung mental health mo at yung kalusugan mo. So matatanong mo sa sarili mo, is it worth it sa lahat ng mga sacrifices ko? Worth it ba na isalang-alang ko yung health ko, yung pinaka mental well-being ko para lang sa pera? Diba? Ngayon, siyempre, lahat ng tanong na yun may tatanong sa atin isa't isa. Pero kung ako sasagutin ko, hindi. Bakit? Kung ngayon, magtrabaho ka dun sa call center, mag-degrade yung health mo, ano yung pambabayad mo? Yung pera din na kinita mo, wala rin. Diba? And gaya nga ng sabi, health is wealth. So, and that's coming from me, na sabihin na lang natin, in my mid-20s pa lang ako, pero nahihirapan na ako sa night shift work. And actually, kakaalis ko lang. And sobrang hirap talaga. Kahit sabihin na lang natin na alam mo yung malaking bayad, doon mo marirealize na it's not worth it. Kaya sa mga tumatagal sa BPO work, yung mga tumatagal ng taon and even yung iba dekada na, is alam mo talaga na sobrang matyaga ng mga tao na to at dapat respetuhin kasi hindi biro ang pagiging call center agent. Kaya nga with that being said, sa mga call center agent dyan, sa mga BPO employees, saludo ako sa inyo. Kasi kung natiis nyo yan ng sobrang tagal, that means you are one of the hardiest individuals dito sa balat ng lupa. Kaya yon, sa mga nagsasabi madali lang yung call center work, no, napakahirap niya. And sa totoo lang, kung pipili ako sa fast food work at saka sa call center, mas pipiliin ko yung fast food work. Kasi sa fast food work, nakakagalaw ako, yes, mababa yung sahod, minimum, pero at least araw yung trabaho. Kasi iba talaga yung paging aside sa, ayun nga, sabihin natin call center agent ka, isa pang dagdag. Pag gabi ka, syempre hindi ka na makapag-socialize. And that's another problem. So, in short, ang problema mo is yung health, yung mismong trabaho itself, and then yung socialization mo. And ganun katindi or ganun kahirap ang BPO. And with that being said, sa mga judgmental dyan sa BPO workers, wag nang ganun na. Maging considerate kayo sa mga feelings nila at isipin nyo yung mga sacrifices na ginagawa nila. And anyway, yun lang ulit for now. Till next time.